Hello po mga kapida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito. Gusto ko ba ninyong malaman kung sino-sino yung mga pumirma po para mabuhay muli itong AKAP? Alam naman po natin mga kabida, lahat ho tayo na shock, no? Dahil ang pagkakaalam po natin, pinatay na itong AKAP budget sa Senate pa lang, no? Doon ho sa Committee on Finance. Mismo si Senator Amy Marcos yung nagpanukala na hindi na to bigyan ho ng pansin at hindi na po isali sa committee report po ng Committee on Finance dyan ho sa Senate. Pero bigla ho tayong nasorpresa nang nalaman po natin mga kabida na ito pala ay pinayagan, binuhay muli sa isang bicameral conference committee kung saan po ay kasali na po doon ang mga representative, contingent po ng House of Representative po mga kabida. At ito po yung mga listahan po, no, kung sino-sino yung mga naging bahagi po para ma-approve itong 26 billion pesos na AKAP budget. Kung saan po ay pinaghatian po ito ng Senado at ng House of Representative. Yung part o yung share po ng Senado ay nasa 5 billion pesos, samantala yung 21 billion pesos naman ay napunta po doon ho sa House of Representatives. Unahin muna natin itong sa Senate, no? Kung sino-sino po sila mga kabida na naging part po ng Bicameral Conference Committee. Nasa 17 senators po yung contingent ng Senate, samantalang sa House of Representatives ay nasa 13 lamang po na yung kanilang contingent mga kabida. Dito sa Senate, yung mga pumirma po mga kabida ay ang pumirma po, of course, ang kanilang chairman ng komite, no? Si Senator Grace po mga kabida, Committee on Finance. Okay? Pangalawa po, itong si Senator Cynthia Villar. Okay? Tsaka yung pangatlo po, si Senator Win Gatchalian. At yung panglima po ay si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Yan. Alright? Ilan na ba yun? Ang panglima po ay si Senator Francis Tolentino. Ang pang-anim po ay si Senator Jinggoy Estrada. Ayan. At ang pang-pito po, okay, ang pang-pito, si Senator Francis Cheese Escudero. So, 7 lang po out of 17 contingent, no? Members po ng Committee on Finance, mga kabida. 7 lang po yung pumirma. Okay? 7 lang po yung pumirma. Samantalang sa part po ng House of Representative po mga kabida, okay, ang kanilang contingent po ay 13. Alright, 13. So ang pumirma ho dito, of course, yung chairman po ng Committee on Appropriations ng House of Representative, ito pong si Representative Elizalde Co. Ayan, okay. Yung pangalawa po, si Representative Maria Stella Luz Kimbo. Okay? Tsaka yung pangatlo po, si Representative Aurelio Gonzales. Okay? Nang Zamboanga ata ito, no? Okay? Ang pang-apat po ay si Representative David J.J. Suarez. Okay? Yung panglima po, no, si Congressman Manuel Jose, apelyido niya? Dalipe. Okay? Ang pang-anim, si Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List. Okay? At ang pang-pito po mga kabida ay si Congressman Neftali Gonzales II. Okay? Ang pangwalo po, okay? Si Congressman Jose Aquino II. Okay? At ang pangwalo po ay si Congressman, ano pangalan po dito? Raul Bungalon. Okay?
At ang pang-siyam po ay itong si Congressman Romeo Acop. Alam naman po natin yan eh. Congressman, ang pang-sampu si Congressman Eliandro Jesus Madrona. And then next po ay si Congressman Michael John hindi pala. Si Congressman Marcelino Livanan. Isa lang po out of 13 sa House of Representatives, isa lang po ang hindi ho pumirma. Okay? Ito pong si Congressman Michael John Duavit. At marami pong humanga mga kabida dito ho sa kanya dahil ho, alam naman po natin na overwhelming yung akap dyan ho sa House of Representatives. Ano? Okay? Pero nakuha pa ni Congressman Michael John Duavit na hindi ho pumirma, hindi ho siguro kaya sa kanyang konsensya na pumirma po ng akap. No? Ibalik po yung akap mga kabida. Ano po? Siguro nagkamali ho dito yung Committee on Appropriations kung bakit ho sinali po itong si Congressman Michael John Duavit po sa kanilang contingent po mga kabida. Alright, dito ho tayo sa mga hindi ho pumirma. Ito, palakpakan po natin ito. Sa part po ng Senate po mga kabida, sa part po ng Senate, ito po ay kinabibilangan po ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Palakpakan po natin yan. Ayan. Okay? Yung pangalawa po, Senator Pia Cayetano. Okay? Pangatlo, Senator Christopher Bongo. Itong si Senator Bongo at saka si Senator Bato, nagpahayag na po ito ng kanilang saloobin at sabi ho nila, hindi ho sila pipirma doon ho sa ratification mga kabida ng Senate doon ho sa budget hanggat hindi ho nila mahimay-himay yung 2025 budget po. Okay? Next, na hindi ho pumirma mga kabida ay ito pong si Senator Loren Legarda. Ayan. Alright, meron pa. Dalawang page kasi ito eh. Okay? Next po, si Senator Amy Marcos. Yung nagpanukala po na tanggalin po itong akap mga kabida sa budget po ng 2025. Okay? Next, Senator Joel Villanueva. And then, Senator Juan Miguel Zubiri. Okay? At saka itong si Senator Mark Villar. Nagtataka lang po ako. Yung kanyang mami po, si Senator Cynthia ay pumirma. Itong si Senator Mark ay hindi. Dami hong nagdududa ho dito mga kabida. Baka ho, strategy po ng mag-ina po ito. Para at least man lang, hindi sila dumugi ho ng mga katakot-takot na galit mula sa mga tao. Dahil ho, alam naman po natin yung pagbuhay ho ng akap mga kabida madaming nagalit ho dun. Alright? So, yun po. Then, itong si Senator Coco Pimentel. Ayan. So, since 7 lang yung pumirma sa part ho ng Senate, then 10 po ang hindi ho pumirma mga kabida, talo pa rin. Approve pa rin ito dahil dito sa part part ho ng House of Representatives, 12 yung pumirma mga kabida. 12 yung pumirma sa kanila. So, aantayin na lang po natin dito kung mararatify ba ito ng Senate. Kasi magiging valid lang po ito mga kabida, itong inaprubahan po ng BICAM, itong 6 point something trillion pesos po na national budget po natin for 2025, kung ito po ay mararatify po ng Senate. Pag ito po ay mararatify po ng Senate, dediretso na po ito mga kabida sa table po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos for signature at para magiging batas na po itong annual budget for 2025. Okay? Now, dito ho sa mga pumirma po, okay, mga kabida, both houses, sa Senate at sa House of Representatives, indikasyon po ito na talagang interesado po talaga itong mga taong ito, na buhayin po itong akap. Okay? Kaya nga siguro pumayag yung Senate dahil yung Senate President mismo ang pumirma ho dito mga kabida. At yun po,
doon ho tayo nagulat nung nalaman po natin na meron palang hati po itong Senate na 5 billion pesos. Ang pinagtataka ko lang kung bakit ho pumayag itong Senate na 5 billion pesos lang po, no? Since pumayag sila po na buhayin po itong AKAP, sana po hindi ho sila pumayag doon sa amount. Maliit lang kasi yung amount na 5 billion eh. Samantalang yung sa House of Representatives is nasa 21 billion pesos po, mga kabida, no? 'Di ba? So sana dinagdagan na lang po. 'Di ba? Cheap masyado yung 5 billion pesos po, no? Sa Senate eh. Since sila naman po yung mamamahagi po dito, mga kabida, no? 'Di ba? So dapat dinagdagan po nila 'yon. Tsaka nationwide yung pamimigay po nila, no? Kasi yung House kasi yung budget po ng House na 21, yung distribution diyan, mga kabida, is doon ho sa kanilang mga distrito 'yon. Okay? Unlike ho dito sa Senate, nationwide yung coverage nila, no? Para ho ipamigay po itong 5 billion pesos po ng AKAP, mga kabida. So yun po yung mga listahan po, at tatandaan ho ninyo yan, itong mga pangalang ito, yung mga pumirma, mga kabida, kung karapat-dapat po ba itong ihalal muli, no? Para sa kanilang next term, ito pong mga congressman at mga senador. Para sa inyong mga comment, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers, mga kabida, please do subscribe. Just click the subscribe button and then click the notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.